Ang kwento ni Ramon ay isang tunay na salaysay mula sa kanyang personal na karanasan sa aklan. Mula pagkabata, hindi niya nasilayan ang kanyang ina na si Dolores. Matagal na niyang pinapangarap na makilala kahit saglit man lang. Araw-araw, tinatanong niya ang kanyang ama na si Norberto kung bakit iniwan sila ng kanyang ina. Subalit laging parehong sagot ang sinasabi niya, nag-asawa daw ito ng iba at umalis. Walang binanggit tungkol sa lokasyon ng kanyang ina, kaya't patuloy na nagtataka at nag-iisip si Ramon, ang dilim ng kanyang isipan ay parang isang madilim na gubat na puno ng bulong ng hindi maipaliwanag na takot. May ilang impormasyon mula sa kanyang lola sa panig ng ama na nagsasabing hindi pwedeng makisama sa tao ang kanyang ina at kailangan nitong lumayo para sa ikabubuti ng lahat. Sinabi rin na mahal siya ng kanyang ina, ngunit isang bagay na hindi kayang basta umusad ang kanilang pagsasama, ang sumpang madilim na nagmumula sa dugo ng mga nilalang na hindi kailanman nababanggit sa liwanag ng araw. Sa isip ni Ramon, iniisip niyang posible na mayaman ang kanyang ina at baka may kumontra sa kanilang pagsasama ni Nor. Nagpatuloy ang kanyang pag-uusisa sa kanyang tia Elisa. Kapatid ng kanyang ama na malapit ng husto kay Norberto na parang kambal. Sinabi ni tia Elisa na umalis nga ang kanyang ina at nasa malayong lugar na pero hindi alam ang dahilan nito, subalit ang kanyang mga mata ay may kinatatagong dilim, parang may anino ng kasinungalingan na gumagalaw sa loob ng kanyang mga mata. Si tia Elisa ay nagsilbing pangalawang ina para kay Ramon. Laging may dalang pasalubong na prutas tuwing bumibisita, ngunit ang mga prutas na iyon ay parang may kakaibang amoy, isang baho ng lupa na basang-basa ng dugo. Sa murang edad na 17, namuhay ng simple si Ramon tulad ng mga kapitbahay nila sa isang munting baryo sa Kalibo. Sa kabila ng payak na pamumuhay, determinado siyang makamit ang kanyang mga pangarap habang si Norberto ay abala sa pagtatanim at pagkakarpintero. Nakatapos ng high school si Ramon. Mayaksa na siyang mag-aral sa kolehiyo sa Iloilo, kung saan maaari siyang tumira sa kanyang tiuhin. Gayunpaman, mas pinili niyang manatili na lang sa bahay at tulungan ang kanyang ama sa kanilang pagkakarpinterya. Lumalago ang kanilang negosyo dahil sa maraming parokyano na nagpapagawa at imbis kumuha pa ng ibang tao. Gusto ni Ramon na siya na ang tumulong. Bagaman sang-ayon ng kanyang ama sa kanyang desisyon, nagbigay ito ng pangako na susuportahan siya kung sakaling gusto niyang balikan ang kanyang pag-aaral. Para kay Ramon, ang kasalukuyang pangarap niya ay makatulong sa ama at balang araw makamit din ang edukasyong ninanais niya. Noong panahong iyon, si Ramon ay kilalang-kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kasipagan. Hindi niya alintana ang pagod kahit anong trabaho ang harapin niya araw-araw. Matapos tumulong sa tatay niya sa pagkakarpintero, hindi siya umuuwi agad. Pumupunta pa siya sa kanilang bukid para palawakin ang taniman ng mais. Minsan pa, nagtatanim siya ng mga puno ng himbabao. Kitang-kita ang pagkakaiba niya sa ibang mga kabataan na mas nais tumambay lang kaya't marami ang humahanga sa kanyang sipag at tiyaga. Sa kabila ng pagod, madalas lampas hating gabi na kung siya ay umuwi. Natural lamang na mag-alala ang tatay niyang si Norberto. Lalo pa at maraming bali-balita tungkol sa mga gumagala ng aswang sa kanilang lugar. Nababalitaan na may mga tao na sinaktan o kaya ay pinatay ng mga nilalang na ito, ang mga bangkay ay natatagpuan na walang ulo, o kaya ay may mga butas sa katawan na parang kinagat ng matutulis na ngipin. Ang dugo ay nananatiling sariwa sa loob ng mga araw, hindi nabubulok tulad ng karaniwang patay. Sikat ang aklan sa mga kwento ng aswang, mga kwentong puno ng amoy ng bulating nabubulok at ungol na parang hangin mula sa libingan. Kaya't may katuturan ang pag-aalala ni Norberto para sa kanyang anak. Gayunpaman iba si Ramon. Matapang siya kahit anong sabi pa ng tatay niya tungkol sa aswang. Pinagmumulan ng kanyang tapang ang isang masalimuot na karanasan nung bata pa siya. Minsan pauwi siya mula sa eskwelahan, isang aswang ang humarang sa kanya. Babae ito. Napakapangit at may mga nanghihilakbot na matang natatakpan ng mahahabang buhok, at parang mga galamay na gumagalaw sa hangin, ang mga mata ay pulang-pula na parang nagliliyab na karne. Kahit maliwanag pa noon, nakakatakot ang pagpapakita ng nilalang na to. Ang kanyang balat ay parang balat ng puno na may mga sugat na dumudugo ng walang dahilan at ang kanyang hininga ay amoy na amoy ng putrid na karne. Hinabol siya ng aswang at sa sobrang takot at desperasyon, ang kanyang takot ay napalitan ng kakaibang tapang. Hinamon pa niya ito na makipagsuntukan. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa mga bata.
Pagkatapos ng insidente, sinabi ni Ramon sa tatay niya na marami namang tao ang gumagala tuwing gabi sa kanilang lugar. Kaya't siya ay hindi natatakot. Subalit bilang isang ama, patuloy pa ring nag-aalala si Norberto dahil alam niyang kahit gaano katapang kanyang anak, hindi pa rin mawawala ang pagnanais niyang protektahan o ang mga aswang na iyon ay hindi lamang kumakain ng laman, kundi kinukuha rin ang kaluluwa. Iniiwan ang biktima na nagigising sa gabi na may mga alaalang hindi nila maipaliwanag, parang may anino na sumusunod sa kanilang bawat hakbang. Isang araw, hindi maganda ang pakiramdam ni Norberto dahil sa pabago-bagong panahon habang nagtatrabaho siya. Naiwan si Ramon para ipagpatuloy ang gawain sa pinapagawang bahay na puro pagtatambak ng lupa. Kahit pagod, sinikap niyang tapusin ang trabaho para kinabukasan ay iba na ang magagawa niya. Nang matapos na siya bandang 10 oras ng gabi habang pauwi, biglang bumuhos ang ulan na parang galit na langit. May kidlat na nagliliwanag ng mga anino ng mga puno na parang mga kamay na umaabot. Kaya't nagpunta muna siya sa malapit na kubo para pansamantalang doon magtago. Nagkataon na may kamag-anak din silang nakatira malapit doon. Kaya't mas kampante si Ramon na maghintay muna hanggang tumila ang ulan. Sa simpleng bagay na ito, kitang-kita ang pagiging madiskarte at matalino ni Ramon sa kabila ng hirap ng araw na yon. Gabi na kaya tahimik na sa paligid. Matagal na rin ang pag-ulan. Halos maghahating gabi na. Pero hindi pa rin humuhupa ang buhos hanggang sa ngayon ay ambon na lamang. Sa kabila ng lahat, nagpasya si Ramon na umuwi na. Habang naglalakad, may napansin siyang anyo na tila tao sa hindi kalayuan sa gilid ng niyog sa taniman. Ang anyo na iyon ay hindi gumagalaw ng natural, parang isang estatwa na may mga mata na sumusunod sa kanyang bawat yugto. Ang hangin ay may amoy ng bulutong na karne. Nagtaka siya sapagkat sa panahon at oras na yon ay hindi na pangkaraniwan ang may tao pa sa ganoong lugar. Ang kalapit na bahay ay balot ng katahimikan. Sinipat ni Ramon ang paligid. Minuti ang anino hanggang sa ito'y bigla na lang naglaho, nanlaki ang kanyang mata sa pagkabigla, ang puso niya ay parang may kamay na humihigpit. Hindi rin nagtagal sa di kalayuan ay may ilaw mula sa isang bahay na nagbibigay liwanag sa paligid. Ngunit ang liwanag na iyon ay parang nagliliwanag ng mga anino na mas madilim pa sa dilim. Napagpasya niyang hindi na lang ito bigyang pansin at magpatuloy na lang sa pag-uwi. Nang siya'y nasa daan pa uwi, bigla na lang niyang narinig ang sigawan mula sa bahay malapit sa kanilang maisan. Ang sigaw na iyon ay hindi lamang takot, kundi parang hiyaw ng kaluluwa na kinakagat ng matutulis ng ngipin. Tumigil si Ramon at sinilip ang pinagmumulan ng ingay. Nagkataong nakita niyang nagtatakbuhan ang mga tao sa paligid ng bahay. Ang kanilang padre de pamilya na si Mang Andres ay may dalang itak at sumisigaw ng ki-aswang. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay buhol-buhol sa takot, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang itak na parang huling pag-asa. Mabilis na bumalik si Ramon sa may maisan at doon niya napansin ang isang bagay na gumagapang. Ang nilalang na iyon ay hindi gumagapang tulad ng tao, kundi parang isang daga na may mga paa na matulis at balat na parang balat ng puno na may mga galos na dumudugo ng itim na dugo. Agad niyang inisip na ito ay isang aswang. Naghanda siya habang hawak ang itak. Nang makalapit siya, sinunggaban niya ito, ngunit nagawa nitong makaiwas. Ang tawa nito ay parang ungo ng aso na nagugutom, ang mga ngipin ay matulis at dilaw na parang mga kutsilyo na nagliliwanag sa kidlat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilundag siya ng nilalang at napahiga siya sa lupa. Sa pagkakapahiga, nakapatong sa kanya ang nilalang na parang hayop sa dugo na animoy isang ligaw na hayop. Ang bigat nito ay hindi normal, parang may bato sa loob, at ang kanyang amoy ay parang karne na nabubulok sa loob ng libingan. Ang mga kuko nito ay sumusugat sa kanyang balat, dumudugo ng dahan-dahan na parang inilalabas ang kanyang buhay. Sa gitna ng karimlan, sumigaw si Ramon para humingi ng tulong. Ang sigaw niya ay natunaw sa ulan, ngunit narinig naman ito ni Mang Andres na kaagad rumesponde. Ngunit pati siya ay nasunggaban ng nilalang. Nakikita ni Ramon ang kanyang pagpupumiglas habang si Mang Andres ay pinipilit na makabunot ng itak. Ang dugo ni Mang Andres ay tumutulo, mainit at madulas sa lupa na parang ulan ng dugo. Nang makabangon agad si Ramon, nagulumihay siya sa dapat gawin. Hindi naglaon, biglang may lumitaw na isa pang nilalang mula sa dilim. Ang bagong dating ay mas matanda, ang mga mata nito ay parang butas na walang kaluluwa, at ang kanyang balat ay parang papel na nabubulok. May mga ugat na gumagalaw tulad ng mga uod.
Sa kanyang gulat, ang bagong dating na nilalang ay sinunggab ang unang nilalang na sumunggab kay Mang Andres. Tila ba sila inililigtas, ngunit ang laban nila ay hindi normal. Ang mga galos ay nagdudugo ng itim na likido na umuulan ng amoy na parang bulutong, at ang kanilang mga ungol ay parang hiyaw mula sa impyerno. Nagpatuloy ang kanilang paghaharap hanggang ang isa ay napatakbo, iniiwan ang lupa na may mga bakas ng dugo na hindi nabubura ng ulan. Naiwan ang kanilang tagapagligtas na saglit na tumitig kay Ramon bago ito umalis, ang tingin nito ay hindi tagumpay, kundi gutom, parang naghihintay ng susunod na pagkakataon. Okay ka lang ba, iyo? Tanong ni Mang Andres. Nakahinga ng maluwag si Ramon sa pagkakaalam na walang sugat si Mang Andres. Matapos ang insidente, umalis na si Ramon pauwi habang naiisip pa rin ang nangyari. Ang mga anino sa gubat ay parang sumusunod pa rin sa kanya. Ang amoy ng dugo ay nananatili sa kanyang ilong. Sinabi ni Mang Andres na ilang araw na raw pumupunta ang aswang sa kanilang bahay. Dahil buntis ang kanyang panganay, ang mga aswang na iyon ay naaakit sa amoy ng bagong buhay. Kinakain ang sanggol mula sa sinapupunan. Iniiwan ng ina na may butas sa tiyan na hindi gumagaling. Pagkatapos ng ilang oras, narating din ni Ramon ang kanilang bahay. Sinalubong siya ng kanyang ama na may dalang itak at mukhang nag-aalala. Ang mukha ni Norberto ay parang multo, maputla at may mga guhit ng takot sa noo. Ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ama. Nabigla si Ramon kung paano nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa pangyayari. Ayos naman tay, pero paano niyo ho nalaman ang nangyari sa akin? May nakapagsabi sa akin, kaya nga pupuntahan sana kita, sagot naman ng ama. Patuloy na nag-iisip si Ramon dahil hindi pa rin siya makapaniwala. Bagamat malapit lang, parang napaka-imposible naman na may ibang makapagsabi sa ama niya sa bilis ng pangyayari, parang may mga mata na nakabantay sa bawat galaw, mga mata na hindi nakikita ngunit nararamdaman sa balat. Sa mga sumunod na araw, napapatanong pa rin si Ramon sa mga naganap. Ano man ang katotohanan, malapit lang ito sa kanilang tahanan. Parang pakiramdam niya ay isa itong bangungot. Subalit imbes na mag-focus sa takot, ang iniisip na lang ni Ramon ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Nakabangon siya mula sa karanasang yon na puno ng pagtataka. Subalit handang ipagtanggol ang pamilya sa anumang panganib na darating pa, ang mga panganib na hindi lamang pisikal, kundi mga bulong sa gabi na nagpapaalala ng mga alaalang hindi niya naaalala, ngunit nararamdaman sa kanyang mga panaginip. Pagod na pagod si Ramon kaya hindi na siya naghapunan. Humiga siya agad para makapagpahinga. Ang bahay nila ay simple lang. Gawa sa amakan at pawid at sakto lang ang laki para sa kanila. May isa lang itong kwarto at maliit na sala. Dahil wala siyang maayos na palikuran, kailangan pa nilang maglakad palayo para makahanap ng pwedeng pagsisianan. Ang mga gabi ay puno ng tunog ng mga insekto na parang mga bulong ng mga espiritu. Sa tuwing umuulan, problema nila ang pagpasok ng tubig sa sala, dahil isang palapag lang ang bahay at bahagyang nakaangat ang kwarto nila sa lupa. Ang lugar nila ay napapaligiran ng bukid. Kahit may kalsada naman papunta dito, malapit sa kalsada ang maisan nila at may ilang bahay din sa paligid kahit medyo liblib ang lugar. Maraming araw ang lumipas at balik na naman si Ramon sa kanyang routine. Matinding trabaho ang ginagawa niya araw-araw at ginagabi siya ng uwi. Ganito ang buhay niya kasama ang tatay niyang si Norberto na nasanay na rin sa ganitong routine. Laging bumabalik sa isip ni Ramon ang nangyari nung may dumating na aswang sa kanila. Hindi siya makatulog ng maayos dahil iniisip niya kung bakit hindi siya gingalaw ng aswang na yon, parang may isang amoy sa kanya na hindi nila matanggap, isang amoy ng dugo na halo sa dugo ng aswang. Nagtataka siya kung sino ang nilalang na yon at bakit tila iniiwasan siya nito. Isang araw habang abala si Tatay Norberto sa pagpapakain ng mga manok, nilapitan siya ni Ramon. Tay, gusto kong malaman ang katotohanan tungkol kay nanay. Pakiusap, sabihin niyo na ang totoo dahil kung hindi aalis po ako, sabi ni Ramon. Kapansin-pansin ang kaba sa mukha ng tatay niya, matapos na marinig ito, ang kanyang mga mata ay parang nagliliwanag ng takot, parang naaalala ang mga gabi ng dugo at ungol. Sinamahan ni Norberto si Ramon sa loob ng bahay at naupo silang dalawa. Sinabi ng tatay niya na ang ina ni Ramon ay hindi talagang umalis. Nasa paligid lang ito at madalas silang binibisita. At hindi tunay na kapatid ni Norberto si Elisa. At ang tunay na pangalan nito ay Dolores. Ang ina ni Ramon. Matagal mo na siyang nakikita at kilala, anak, sabi ng tatay niya.
Para bang nabagsakan ng mundo si Ramon nang marinig yun. Naluha siya at lumabas ng bahay. Sumunod naman si Tatay Norberto sa kanya at ipinaliwanag ang dahilan. Inilihim daw niya ito para protektahan si Ramon upang hindi ito maapektuhan ng kababalaghan. Dagdag pa niya, aswang daw si Dolores. At ito ang naghatid ng balita na may umatake na aswang kay Ramon nung nakaraan. Sa kabutihang palad, naagapan pa ito ni Norberto kaya nailigtas siya, ngunit ang mga sugat na iyon ay hindi lamang sa balat, kundi sa kaluluwa, mga panaginip ng mga ngipin na kumakagat sa kanyang laman sa tuwing natutulog siya. Pero bakit kailangan niyo pong itago sa akin ang katotohanan, Tay? Malaki ang naging epekto nito sa akin, lalo na't wala akong kinikilalang ina, tanong ni Ramon. Nag-usisa pa siya kung nasaan na ngayon si Nanay Dolores. Hindi muna nakasagot si Norberto, ngunit sa bandang huli sinabi niyang nasa loob ng gubat si Dolores at palaging nakamasid sa kanya mula sa malayo. Ang gubat na iyon ay hindi ordinaryong puno, kundi mga sanga na parang mga braso na umaabot sa gabi, at ang mga dahon ay bulong ng mga alaalang nakalimutan. Nakarinig si Ramon ng mga kwento mula sa kanyang ama sa kalagitnaan ng araw. Agad siyang umalis. Puno ng pag-asa na muling makikita ang kanyang ina. Wala nang ibang gubat na mapupuntahan kundi ang nasa likod ng kanilang tahanan. Sa kabila ng mga babala ng kanyang ama na imposibleng matagpuan niya ang kanyang ina roon, nagpasya si Ramon na sundin ang tinig ng kanyang puso. Ang nag-udyok sa kanya ay isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na makaharap ang kanyang ina. Pakiramdam ni Ramon ay nagtutunggali sa kanya ang pananabik at takot. Ang takot na iyon ay parang malamig na kamay sa kanyang liig na nagpapaalala ng mga tunog sa gabi na hindi niya maipaliwanag. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon. Sa kanyang paglalakbay sa gubat, natagpuan niya ang mga alaala ng ilang kubo na ginamit ng mga mangaso. Naalala niya ang sinabi ng babaeng bumisita dati tungkol sa isang pampang na tinawag na pangas. Palaging pinapangarap ng kanyang ama na dadalhin siya roon kapag nagkaroon ng pagkakataon. Naisip ni Ramon na baka doon naninirahan ang kanyang ina. Kahit malayo, determinado siyang makarating doon. Hapon na nang siya ay makarating sa lugar habang siya ay naglalakad sa paligid ng gubat. Dama niya ang kababalaghan ng mga punong matataas at matatanda na tila may mga lihim na kwento. Ang mga puno ay parang may mga mata sa barko, sumusunod sa kanyang bawat hakbang. At ang hangin ay may amoy ng lupa na halo sa dugo ng mga hayop na nawawala. Hindi niya inalintana ito at nagpatuloy sa paglalakad hanggang matunton ang pangas. Lumapit siya doon at nabighani sa katahimikan ng lugar na parang may nakatagong kwento mula sa nakaraan. Ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang bagyo. Ang tunog ng mga dahon ay parang bulong ng mga patay. Habang papalapit na siya, napansin ni Ramon ang isang maliit na kubo. Malinis sa paligid nito. Tila napakakupkop ito ng isang tao. Kakaibang kaba ang lumukob sa kanya, maging ang duda na baka dapat siyang umatras. Pero nahigitan ng kanyang determinasyon ang alinlangan. Pagkalapit niya, nanlaki ang kanyang mga mata nang may sumilip mula sa bintana. Si Elisa. Ang nanay niyang si Dolores. Dumating si Ramon sa isang emosyonal na pagkagulo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, ang kanyang puso ay parang hinigop ng dilim, ang kanyang mga kamay ay malamig na parang hawak ng patay. Nakita niya mula sa suot nitong damit na parabang sa aswang na kanyang napanaginipan kagabi. Ang damit na iyon ay marumi ng itim na dumi, parang dugo na tuyo, at ang kanyang buhok ay parang mga galamay na gumagalaw. Naluha si Ramon. Kaawa-awa ang kalagayan ng kanyang ina at kitang-kita niya sa suot nito na tila hindi na nito napapangalagaan ang sarili. Ang kanyang balat ay maputla, may mga galos na hindi gumagaling, at ang kanyang mga mata ay may anino ng gutom na hindi lamang pisikal. Isang kwarto lang mayroon ang kubo. Nakatayo sa isang malapad na bato at parang masahol pa sa tahanan ng mga dukha. Masakit iyon isipin para kay Ramon. Maya-maya pa, lumabas ang ginang at nagtanong, Ramon, napabisita ka? Ang layo naman ng pinunta mo. Ano ba ang sadya mo dito, pamangkin? Napabuntong hininga si Ramon at nagtanong habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Kaya pala napakabait mo sa akin. Kaya pala parang anak mo akong ituring. Ikaw pala talaga ang nanay ko. Nay, pwede po ba kitang mayakap? Ngumiti si Nanay Dolores at mabilis na lumabas ng kubo. Mahigpit silang nagkayakap ng kanyang anak na si Ramon.
Nagsimula siyang humagulgol habang hinahalik ang kanyang pisngi. Nagbubuni sa wakas ng pagkakataon na makakasama ang kanyang anak. Tagpo ito ng pag-uunawaan at pagmamahala na matagal ang pinapangarap ng mag-ina. Walang paglagyan ng saya ni Ramon. Ang saya niya ay parang umangat sa lupa. Isang sayang hindi matutumbasan. Naisip niya na kahit anong mangyari, si Nanay Dolores pa rin ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Nanay Dolores na bawal silang makipag-ugnayan sa mga tao. Pero nagpalaya ang kanyang puso. At aswang siya. Pero isang pusong tao pa rin ang nangingibabaw sa kanya. Isang pusong may pagmamahal at pag-aaruga para sa anak na si Ramon. Nang ipinagbuntis at isinilang niya si Ramon, nanganib ang buong pamilya pati na ang kanyang mga lolo at lola. Ang mga aswang na iyon ay hindi lamang sumusugod, kundi nagpapadala ng mga anino na sumusunod sa mga buntis. Bulong ng gutom sa kanilang mga tiyan, iniiwan ang mga ina na nagigising na may dugo sa kanilang mga kamay. Ang ikinamatay ng lolo ni Ramon ay kagagawan din gaya ng nangyari sa kanyang ina. Sinubukan ng mga aswang na huwag siyang maipanganak pero mabuti na lang at may dumating na albularyo na tumulong para maisilang si Ramon ng maayos. Gayunpaman hindi pa rin sila ligtas dahil sa tuloy-tuloy na pangulit ng mga aswang. Ang albularyo ay natagpuan na may ulo na hiwalay, ang kanyang katawan ay parang kinain ng mga insekto na hindi natural. Maging ang albularyong tumulong ay pinatay. Dahil dito, napilitan si Nanay Dolores na umalis at dalhin si Ramon sa Iloilo. Dito siya lumaki hanggang sa siya ay magtatlong taong gulang bago siya binalikan ng kanyang ama. Naisip ng mga aswang na patay na si Ramon. Si Nanay Dolores ay nag-ingat na huwag magpakita ng anumang palatandaan na buhay pa si Ramon. Ipinakita pa rin niya ang pagmamahal sa anak kahit hindi sila magkasama. Alam ni Nanay Dolores ang panganib mula sa mga aswang kaya't paalala niya kay Ramon na mag-ingat. Isang gabi, muntik na namang mangyari ang ikinatatakot ni Dolores. Kaya't pinapunta siya ni Nanay Dolores sa malayo para hindi kalagkarin ang mga nag-aabang na kalaban. Ang mga kalabang iyon ay hindi lamang mga katawan, kundi mga anino na sumusunod sa hangin, nagpapadala ng amoy ng pagkain na hindi natural, na nagpapahina sa mga biktima hanggang sa hindi na sila makagalaw. Nagpasya sina Ramon at Nanay Dolores na lumikas at pumunta sa ibang isla, kasama ang kanilang tatay. Alam ni Ramon na hindi sapat ang makita lang ang ina sa malayo, kaya't iminumungkahi niya sa kanyang ama na lumisan. Ngunit ang sabi ng ama, matagal na silang nakapundar sa kanilang lugar. Alam niyang kahit saan sila magpunta, baka mahanap pa rin sila ng mga aswang. Ipinaliwanag ng tatay ni Ramon na hindi basta-basta ang lumaban sa mga aswang, lalo na kung hindi handa, ang mga laban na iyon ay puno ng dugo na hindi nabubura, at mga ungol na naririnig pa rin sa mga panaginip ng mga nakaligtas. Hangad din niyang iligtas si Nanay Dolores, hindi lang sa mga aswang kundi pati sa mga tao na posibleng magdulot ng panganib. Hindi sinasadyang narinig ni Nanay Dolores ang pinag-uusapan at ipinahayag niyang dalawa na lang ang natitira sa kanilang mga hadlang. Siya ay nag-aabang lang ng tamang tiempo upang tapusin ang mga ito. Nagkatitigan si Ramon at ang kanyang ama. Sumasang-ayon ang ama sa plano ni Nanay Dolores na puksain ang mga natitirang aswang. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Isang balita ang lumabas na may natagpuan na patay na katawan sa liblib na lugar. Ang katawang iyon ay hindi ordinaryong patay, ang mga mata ay bukas pa rin, parang nakatingin sa bawat isa, at ang katawan ay may mga butas na parang kinain mula sa loob. Matapos ang 2 buwan, bagaman gustong tumulong ni Ramon, binigyang diin ni Nanay Dolores na mas mainam ang lihim na pagkilos para hindi mahuli ng mga nagmamasid. Sa huli na pagtanto ng pamilya na mahirap man ang kanilang dinaranas na sitwasyon, patuloy nilang pinapanday ang kanilang daan para sa kaligtasan. Mahigpit ang determinasyon ni Nanay Dolores na protektahan ang pamilya anuman ang mangyari. Si Ramon ay nakaramdam ng matinding kaba. Nang malaman ang tungkol sa natagpuang bangkay, inisip niyang baka ito'y si Nanay Dolores. Walang pag-aalinlangan, isiniwalat niya ito sa kanyang tatay at agad silang pumunta sa lugar kung saan nakita ang katawan. Pagdating nila doon, nalaman nilang gahibla na lang ang pagkakakilanlan ng katawan. Wasak na wasak ang bangkay at hiwalay ang ulo mula sa katawan. Bumubula na ito at inaamag, ang amoy ay parang isang libingan na binuksan pagkatapos ng maraming taon. Ang mga uod ay gumagalaw pa rin sa loob ng mga butas, at ang mga buto ay parang sinadyang hiniwa ng matutulis na kuko. Dahil sa nasaksihan, nagdesisyon sila at minabuting umalis para hindi pagdudahan ng mga tao.
Lalo pat marami sa barangay ang nakakakilala sa kanila at alam nilang matagal nang walang asawa ang tatay ni Ramon. Habang palayo, si Ramon ay hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Nababalisa siya na baka iyon nga ang kanyang ina. Sanay sila na 2 beses linggo nagpapakita si Nanay Dolores. Subalit 1 buwan na ang lumipas at hindi ito nagpapakita. Sa kabila ng kanyang kaba, pinakalma siya ng kanyang tatay at sinasabing kinakailangan nilang ipanalangin na hindi nga si Nanay Dolores ang natagpuang bangkay. Ipinaalala rin na kung sakaling totoo yun, kailangan nilang tanggapin ang masakit na katotohanan. Pag-uwi nila, umalis si Ramon kahit walang paalam at nagpunta sa bahay ng kanyang ina. Pagdating niya doon, tahimik at marumi ang paligid, tila walang tao. Ang kubo ay parang inabandona ng mga multo, ang mga dingding ay may mga galos na parang kuko, at ang hangin ay malamig na parang hininga ng patay. Lumakas ang kanyang kutob na maaaring totoo ang pinakakinakakatakutan niya. Napatay na nga si Nanay Dolores. At sa kanyang pag-uwi habang tahimik na naglalakad sa daan, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanyang likuran. Ang boses na iyon ay mababa at garalgal, parang lalab ng isang hayop na nagugutom. Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa malaking ugat ng puno. Habang papalapit ito, binati niya ng magandang umaga ang matanda. Subalit wala itong tugon. Sa halip, diretsong tinanong siya kung anong ginagawa niya roon. Sinabi niyang may binisita lamang siya, ngunit hindi siya agad pinaniwalaan ng matanda. Medyo kabado si Ramon at nagdahilan na hilig niya ang pagtatanim ng bulaklak, kaya siya nasa lugar na iyon. Pero parang hindi naniniwala ang matanda at sinabing hindi bagay sa isang lalaki ang ganoong hilig. Tinanong muli siya kung sino ang kanyang pinuntahan at sinabi pang alam niya na aswang ang nakatira roon. Inamin ang matanda na siya ay biktima ng aswang. Sinabi pa nitong naaamoy niya ang dugo ni Nanay Dolores sa kanya at sinabing mabaho ang dugo ng nawawalang anak nito. Ang amoy na iyon ay hindi ordinaryong dugo, kundi parang halo ng bulutong at ginto na nagpapahina sa mga taong naririnig ito. Agad siyang tumakbo palayo. Kahit pakiramdam niya ay mawawala na siya sa kanyang katinuan dahil sa mga narinig. Paglingon niya sa kanyang likuran, wala na ang matanda. Subalit nang bumalik ang tingin niya sa kanyang daan, tumambad sa kanya ang itsura ng matandang iyon na nakadapa at nakakatakot. Ang kanyang mukha ay hindi mukha ng tao, kundi parang bungo na may balat na hinahatak. Ang mga mata ay bukas at walang iris, at ang kanyang bibig ay nakanganga na may mga ngipin na matulis at madugo. Labis itong nagpagimbal kay Ramon. Klarong-klaro ang itsura ng aswang dahil maliwanag ang araw. Tumutulo ang laway nito na parang sabik sa pagkakaharap kay Ramon. Ang laway na iyon ay hindi tubig, kundi parang asid na sumusunog sa lupa kung saan ito tumutulo. Alam ni Ramon na kahit araw kayang magpalit-ano ng aswang sa kanilang teritoryo. Pero sa gabi ito ang kanilang kalakasan. Sa sitwasyong iyon, umatras si Ramon. Hinanda ang itak sakaling biglang sumalakay ang aswang. Gumapang ang aswang na parang pusa pabantang lumapit kay Ramon habang umaangil ito na parang malaking baboy. Ang angil nito ay hindi tunog ng hayop, kundi hiyaw ng kaluluwa na kinakagat, na nagpapahina sa tuhod ng sinumahan nito. Sinubukan ni Ramon ang tagain ang aswang pero imbis na matamaan, nakakaiwas ito at niloloko siya ng aswang. Pinapalawak ang ngiti habang lumalaki ang bibig na parang goma, kitang-kita ni Ramon ang sira at matutulis na ngipin ng aswang. Bawat ngipin ay may mga piraso ng laman na nakadikit, hindi nabubulok kahit ilang araw na. Nawalan siya ng pag-asa ngunit nagpa siya pa rin siyang lumaban. Paulit-ulit niyang hinataw ng itak pero walang tumama sa aswang. Natutuwa itong umiiwas sa mga atake ni Ramon, ang tawa nito ay parang karatig ng buto sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sinakal si Ramon ng aswang. Natumba ito. Hindi siya makapanlaban habang ang malaking nilalang ay nakadagan sa kanya, ang bigat nito ay parang bundok ng patay, ang kanyang hininga ay mainit at mabaho na parang apoy mula sa impyerno, sumusunog sa kanyang balat. Sa pagkakataong iyon, dumating si Nanay Dolores. Sumisigaw ito at nasa bandang gilid. Nagbabaka sakaling makakatulong ang kanyang presensya para pakawalan ang anak niya. Subalit bingi ang aswang. Patuloy na tumatawa at pinahihirapan si Ramon, ang mga kuko nito ay sumusugat ng dahan-dahan, inilalabas ang dugo tulad ng isang dahan-dahang pagkain. Inihayag ng aswang ang amoy ng aswang kay Ramon. Iniisip na isa rin siyang aswang at anak ni Dolores.
Si Nanay Dolores kahit na nagulat ay nanindigan. Sinabi niya na matagal ang patay ang anak niya. Hindi ito pinansin ng aswang at lalo pang pinigan nito ang liig ni Ramon. Halos mawalan na siya ng hininga subalit biglang may putok ng baril na umalinggaw-ngaw. Ang tunog na iyon ay hindi lamang alinggaw-ngaw, kundi parang hiyaw ng kapalaran na nagpapahinto sa lahat ng galaw. Natigilan ng aswang at nabitawan si Ramon. Nakita ni Ramon ang isang matandang lalaki na may hawak na baril. Sabi ni Nanay Dolores, ang bala ay may sumpa na kayang patayin ang isang aswang. Ipinagtanggol ni Nanay Dolores si Ramon. Nalaman din ni Ramon noon na tiuhin niya yung aswang at kapatid ito ng kanyang Nanay Dolores. Subalit kailangang protektahan niya ang kanyang anak laban sa mga aswang kahit pakadugo niya ito. Ipinilit ni Nanay Dolores ang prinsipyo na ipagtanggol ang anak kahit na ito pa ay salungat sa kanilang tradisyon. Ang tradisyong iyon ay puno ng dugo at kataksilan kung saan ang mga kapatid ay kinakain ang isa't isa sa tuwing gutom ang gabi. Tinangkang sumugod ulit ng aswang subalit isang putok na naman ang baril ang umalinggaw at siya ay bumagsak sa lupa. At halos wala nang pakialam sa kanya si Nanay Dolores. Tuluyan nang ang bumagsak sa lupa ang aswang na napag-alaman ni Ramon na Ricardo ang pangalan nito. Tuluyan na itong napaslang, ang katawan nito ay hindi namamatay ng tahimik, kundi bumubula ng itim na dugo, ang mga mata ay nananatiling bukas na parang nananatiling galit. Tumayo si Ramon at agad na lumapit sa kanyang ina habang nakita niyang bumubula ang bibig ng aswang. Kasama niya ang isang matandang lalaki na nagsusuksok ng bala sa kanyang baril. Nang makita ito, nalaman niyang si Lolo Islaw nga ito. Lolo niya sa panig ng kanyang ina na kagagaling lang mula sa Mindanao. Hindi sukat akalain ni Ramon na buhay pa pala ang kanyang lolo na taga doon. Ang kanyang katanungan ngayon ay kung paano nagkasundo si Nanay Dolores at Lolo Islaw, lalo na't alam niyang aswang ang kanyang lolo. Sa mundo kasi ng mga aswang, hindi pwedeng magkaroon ng anak sa tao o bumuo ng pamilya kasama ang tao. Ang mga relasyong iyon ay pinaparusahan ng mga sumpa na nagpapabago ng anyo ng mga anak, ginagawang mga halimaw na hindi makontrol ang kanilang gutom. Subalit ikinuwento ni Lolo Islaw na tulad ni Nanay Dolores, tumakas din sila nung araw. Bumalik daw ang kanyang nanay dahil hindi niya kaya naiwan si Ramon. Pumapanig si Lolo Islaw kay Nanay Dolores pati na rin ang iba pang mga kapatid nito. Ang kanilang desisyon noon ay lumikas upang maiwasan ang kaguluhan. Pero nang malaman ni Lolo Islaw na kayang lumaban ni Nanay Dolores sa kanilang lahi, naisip niyang bumalik para makipagsapalaran. Bumalik din ang iba pang mga kapatid ni Nanay Dolores na pumapanig din sa kanya. Nagpasalamat si Ramon sa kanyang lolo dahil sa pagdating ng mga ito at ng kanilang mga kamag-anak. Nga't meron silang pagkakaiba pero pinalaking mabuting tao si Ramon kaya pumanig sila sa mga tao. Malakas talaga ang aswang na kanilang hinarap ayon kay Ramon at ito ay iniwan sa isang liblib na lugar. Ang lugar na iyon ay puno ng mga puno na parang mga bantay na hindi hahayaang lumabas ang katawan na iyon. Nagiging pagkain ng mga insekto na hindi ordinaryo. Maraming dumating na balita ukol sa mga kapatid ni Nanay Dolores na pumapanig sa kanya na may mga pamilya na rin. 3 lalaking kapatid ni Nanay Dolores ang nakilala ni Ramon. Narating nila ang kalayaan nang sila ay nagkaisa. Naging masaya ang bawat isa nung makasama na nila si Nanay Dolores. Nagagawa niyang pigilan ang kanyang sarili kapag sinusumpong bilang aswang. Isa siyang patunay na hindi kailangang magpadala sa tukso ng dilim. Marami pa tayong hindi lubos na naiintindihan sa mundo ng mga aswang. Habang normal tayong nabubuhay, may sariling laban silang hinaharap. Mabubuti ang kanyang lolo at nanay. Ramdam ito ni Ramon. Walang ina ang kayang talikuran ang anak hanggat hindi nasusugpo ang masamang isipan. Nagpapasalamat si Ramon sa kanyang ina dahil sa kabutihan nito. Umaasa siya na magiging ganoon din ang iba pang magulang. Sa kasagsagan ng mga pangyayari, hangarin lang ng pamilya ni Ramon na magkaroon ng mapayapa at ligtas na pamumuhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi madaling abutin, lalo na sa mundo kung saan ang mga anino ay buhay at ang gabi ay puno ng mga mata na naghihintay. Mula sa karanasan ni Ramon, lumipat ang kwento sa isang karatig na baryo, kung saan ang mga alinggaw ng mga laban ay naririnig pa rin sa hangin, at ang mga tao ay nag-iingat sa bawat hakbang. Ito ang kwento ni Niño, isang binata na lumaki sa mga kwentong katulad ng kay Ramon, ngunit sa Negros Occidental, kung saan ang mga bundok ay hindi lamang bato, kundi mga taguan ng mga nilalang na naghihintay ng bagong dawa.
Ako si Nino, isang katamtamang binata ng aming baryo noon sa Negros Occidental. Maaga kong natutunan ang tradisyon ng tagay sa aking amang si Felipe. Madalas kasi siyang umuuwi ng may tama ng alak sa hapon habang sinasalaysay niya ang kanyang mga nasaksihan sa kanilang regular na pag-iinuman ng mga magsasaka. Ang mga kwentong iyon ay hindi lamang tungkol sa buhay, kundi sa mga anino sa bundok, mga tunog sa gabi na parang hiyaw ng mga kinakain ng dilim. Kung minsan kapag napupuno ang kopa ay ako na ang tumatagay para sa kanya. Masaya at katuwaan ang inuman para sa akin noon. Isang paraan upang mapalapit at makisama sa mga nakatanda. Isang gabi, matapos uminom ng ilang tagay, nagkwento ang aking ama tungkol sa isang baryo na may kabundukan kung saan nakatira daw ang ilang pamilyang aswang. Ayon sa kanya, sa tuwing may bagong salta sa kanilang lugar, ipinagluluto nila ito bilang handa sa kanilang mga bisita nang walang kalaban-laban ang naturang bisita sa kanilang mga panggigilit at pagsaksak ng tinidor at kutsara. Ang mga pagkaing iyon ay hindi lamang masarap, kundi mailasan ng dugo na hindi maipaliwanag, na nagpapahina sa katawan hanggang sa hindi na makagalaw ang biktima, iniiwan na parang isang karne para sa kanilang handaan. Napapaisip akong hindi naman lahat ng mga mag-anak sa baryo na yon ay aswang. Gayunpaman ay nag-iingat kami ng aking mga magulang sa tuwing mayroong imbitasyong pumunta roon. Bawal daw kaming tatanggap ng anumang pagkain mula sa baryong iyon dahil maaari ring mailamang loob ng tao. Ang mga lamang na iyon ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa sikmura, parang may mga od na gumagalaw sa loob. Isang araw, dumaan sa tapat ng aming bahay si Waldo. Isang kabataang nag-aaral din katulad ko sa kabilang bayan. Ito rin ang aking kaibigan sa klase. Kumusta pering ninyo? Gusto mo bang sumabay sa akin mamayang hapon? Iimbitahan daw ako ng kaibigan kong si Javier sa kabilang baryo para makisalo sa kaarawan ng kapatid niya. Maraming pagkain at inuman daw doon, sabi niya sa akin habang nakangiti. Nga! Maraming pagkain at inuman sa baryong yon. Subalit alam mo bang pinaghihinalaang marami ring pamilyang aswang doon? Sagot ko sa kanya. Natawa si Waldo sa mga ipinagsasabi ko. Sus, Ninyo, naniniwala ka naman sa ganyang katang-isip. Kasama mo naman ako. Wala kang dapat ikatakot, git niya. Napaisip ako, nga naman tama si Waldo. Pwede kaming mag-ingat at magbantay sa isa't isa kung sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari. Bukod pa roon, napakatagal ko nang hindi nakakalabas sa aming baryo. Maaari itong maging pagkakataon para makita ko rin ang buhay sa mga karatigbayan. Subalit bago pumayag, naisip kong humingi muna ng pahintulot sa aking mga magulang, si Tatay Felipe at si Nanay Rosalina. Inay, Itay, pwede ho ba akong sumama sa kaibigan kong si Waldo doon sa kabilang baryo? May kaarawan daw po kasi ang kapatid ng kanyang kaibigan. Magkakaroon daw ng salo-salo at inuman, mahinahong pagtatanong ko sa aking mga magulang. Nagkatinginan silang dalawa. Kilala nila si Waldo at alam nilang mabuting tao ito. Subalit mukhang may agam-agam pa rin sila, lalo na't baryong iyon gaganapin ng handaan. Ang agam-agam na iyon ay parang anino sa kanilang mga mukha, naaalala ang mga kwentong mga bisita na hindi na umuwi. Iniiwan lamang ang kanilang mga buto sa bundok. Sige, Ninyo, pinapayagan ka namin. Pero kailangan mag-iingat kayo ni Waldo ha. Manatili kayong magkadikit at huwag kayong tatanggap ng pagkain mula sa hindi nyo kilala, babala sa akin ni tatay. At isa pa, dalhin mo ito. Dagdag pa niya habang iniabot sa akin ng isang supot na puno ng bunga ng kalamansi. Ang mga kalamansing iyon ay hindi ordinaryo. Ayon sa kanya, ang katas nito ay nagpapalabas ng tunay na anyo ng mga pagkaing may sumpa. Nagbabago ng amoy mula sa bango ng laman patungo sa baho ng kamatayan. Kinabukasan, sumakay kami ng jeep ni Waldo patungo sa kabilang baryo. Sa biyahe, marami kaming napagkwentuhan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga pamilya ng aswang at ang payo ng aking mga magulang. Nangako siyang gagabayan niya ako at mag-iingat kami sa pagtanggap ng pagkain doon. Medyo kinabahan na rin siya nang marinig niya yon. Makalipas ng ilang oras na biyahe ay nakarating na kami sa baryo ni Javier. Isang maliit na bayan ito na napapalibutan ng mga burol at bundok kung saan nakatira ang mga magsasaka at mangingisda. Ang mga bundok na iyon ay hindi lamang bato, kundi may mga kuweba na sinasabing taguan ng mga aswang, kung saan ang mga tunog sa loob ay parang hiyaw ng mga kinakain.
Agad kaming sinalubong ng isang matangkad na binata na nakangiti ng malapad habang ang kamay naman namin ay magkahawak pa ring nakasaludo. Si Javier nga iyon. Kinuha niya ang aming mga bag at inakay kami patungo sa kanilang tahanan. Napansin kong sa daanan ay maraming mga tao ang tumitingin sa amin ni Waldo na para bang sinusuri kung sino kami at ano ang aming ginagawa sa kanilang baryo. Ang mga tingin na iyon ay hindi curious, kundi gutom. Parang mga mata ng mga hayop na naghihintay ng pagkakamali. Bakit kaya ganito ang pagkakatingin nila sa amin? May agam-agam na namang sumagi sa aking isipan. Subalit na putol ang aking pag-iisip nang makarating kami sa tahanan ni Javier. Isang maliit ngunit masining na bahay na gawa sa kahoy at sa walis na may magandang hardin na puno ng iba't ibang klase ng gulay at prutas. Sa loob nito ay may nakahandang pagkain para sa kaarawan. Adobo, sinigang na baboy, fried chicken, embutido, lumpia, pansit at iba pang putahe na bihira kong makita sa aming baryo. Napangiti ako nang makitang masaya ang pamilya at mga bisita ni Javier. Amoy na amoy ko pa ang mabango nilang handang pagkain, ngunit ang bango na iyon ay kakaiba, parang halo ng karne at isang amoy na hindi ko maipaliwanag na nagpapagutom ngunit nagpapahina rin. Subalit biglang naalala ko ang mga babala ng aking mga magulang tungkol sa pagtanggap ng pagkain mula sa hindi kilala sa nasabing baryo. Umupo kami sa pagkainan kasama sina Javier at ang kanyang mga panauhin. Nagpaalam saglit sa amin si Javier upang asikasuhin ang ibang bisita. Samantalala, tinititigan ko lang ang mga pagkaing nasa harapan namin, nagpipigil kumain. Bakit hindi ka kumakain dito? Tanong sa akin ni Waldo habang abala itong kumakain ng fried chicken at sinigang na baboy. Ang sarap. Promise. Waldo, natatandaan mo ba ang sinabi sa atin ng mga magulang ko tungkol sa pagtanggap ng pagkain dito? Mahinahong sagot ko. Nga pala. Biglang naalala ni Waldo. Umiti siya at idinugtong ito. Pero mukhang mababait naman sila at masarap talaga itong lutong bahay. Tinignan kong muli ang mga pagkain. Napakasarap nilang tignan. At amoy na amoy ko pa ang bango ng mga ito. Pero naalala ko bigla ang mga kwento ng aking ama tungkol sa mga aswang na marunong magluto ng napakasarap na pagkain gamit ang lamang loob ng tao. Ang mga lamang na iyon ay hindi mabilis mawala, nagiging bahagi ng katawan ng kumakain. Nagpapabago ng kanilang mga panaginip hanggang sa maging isa sila sa mga aswang. Kaya tinawag ko si Javier nang bumalik ito. Javier, salamat sa pagkain. Pero busog pa kami ni Waldo. Maaari bang humingi na lang ng tubig? Sige, sandali lang ha, sagot nito. Lumapit siya sa isang mesa kung saan may mga bote ng soft drinks at juice. Inabutan niya kami ng malamig na tubig. Salamat, tugon ko. Maya-maya ay nagpaalam muli si Javier dahil may bibisitahin lang daw siyang iba pang panauhin. Nang makaalis si Javier, agad akong kumuha ng supot ng kalamansi na ibinigay sa akin ng aking ama. Itinago ko ito sa ilalim ng lamesa para hindi makita ni Javier, agad bumalik ito. Tignan mo ito, sabi ko. Inilabas ko ang mga bunga ng kalamansi. Wow, kalamansi! Anong gagawin mo dyan? Tanong ni Waldo. Alam ng aking mga magulang na delikado tayo rito. Kaya ibinigay nila sa akin ito. Sabi ni tatay, kapag nilagyan ng kalamansi ang pagkain, lilitaw daw ang tunay na anyo nito kung sakaling gawa ito sa masamang paraan. Subukan natin. Dahan-dahang kinuha ko ang plato ng adobo at piniga ko roon ang 3 pirasong kalamansi. Sandali lang ang nakalipas nang bigla na lang nagbago ang amoy ng adobo. Halos mabahuan ako sa napakahapding ammonia smell nito. Ang amoy na iyon ay hindi lamang baho, kundi parang libingan na binuksan, halo ng bulutong at karne na kinakain ng mga uod na nagpapaduwal at nagpapahina sa tuhod. Napahawak ako sa aking ilong at naduwal sa baho. Ano alay? Gulat na tanong ni Waldo. Tumingin siya sa adobo at agad ding napatili. Baho na nga. Parang amoy ng patay na hayop na inilibing sa ilalim ng bahay. Napatingin kami sa paligid. Buti na lamang at wala pang ibang bisita sa lugar na iyon. Tama nga ang mga magulang ko, Waldo. Marahil gawa sa masamang paraan ang mga pagkain ito, wika ko habang nanginginig, ang aking mga kamay ay malamig, parang hawak ng patay. Bigla kaming napatingin sa pintuan nang may pumasok. Si Javier iyon. May dalang mga bote ng alak. Kumusta mga pere? Okay lang ba kayo dyan? Bati niya sa amin.
Subalit maya-maya pa ay napansin ni Javier na para bang may kakaibang amoy sa paligid. Agad niyang tinignan ang adobo sa mesa. Hay naku mga pare, alam niyo bang kamag-anak ko ang gumawa ng mga pagkaing yan, wika ni Javier. Mga aswang ang mga yan. At ikaw, ninyo. Mukhang alam mo ang ginagawa mo ah. Buti na lang at nag-iingat kayo. Nagulat kami ni Waldo sa sinabi niya. Hindi namin inaasahan na alam pala ni Javier ang tungkol doon. Akala namin magagalit siya. Ngumiti si Javier. Huwag kayong mag-alala mga pare. Alam kong delikado kayo rito kaya hinayaan kitang kumuha ng tubig kanina. Ayoko sanang mahawa kayo kung sakali, paliwanag niya. Salamat Javier, tugon ko. Pasensya na kung nagawa namin to sa handa nyo. Okay lang yun, ninyo, sagot niya. Mas importante na ligtas kayo ni Waldo, dagdag pa niya. Maya-maya pa ay dumating ang iba pang mga bisita para sa inuman. Kahit nag-aalangan kami, napilitan pa rin kaming sumali nang hikayatin kami nila Javier. Ipinagpatuloy namin ang aming kwentuhan habang umiinom ng alak. Sa kalagitnaan ng aming inuman, napansin kong tanging si Javier lang ang hindi umiinom ng marami. Tila ba pinipigilan niya ang kanyang sarili o baka may tinatago siyang lihim na hindi niya gustong maungkat ng alak, ang kanyang mga mata ay parang may anino na nagliliwanag ng takot sa tuwing tumitingin siya sa akin. Nang gabihin na ay medyo nalasing na ang iba naming kasama. Si Waldo ay tulog na rin sa pagkainan. Samantalala, nanatiling nakatitig lang sa akin si Javier na tila ba may gustong sabihin. Maya-maya ay nagpaalam ito upang pumunta sa banyo. Sa pagkakataong iyon, dali-daling kinuha ko ang supot ng kalamansi at ipinahid ang katas nito sa bibig ng baso ng alak ni Javier, pati na rin sa lugar kung saan siya kumuha ng inumin. Pagbalik ni Javier ay agad niyang nalasahan ang pagbabago sa alak niya. Napatingin siya sa akin ng masama. Ano bang nangyari dito, ninyo? Anong inihalo mo sa alak ko? Bakit nagbago ang lasa, giit ni Javier? Nanginginig kong sinagot si Javier. Pasensya na Javier. Gusto ko lang malaman ang totoo. Napatitig lang sa akin si Javier. Matapos kong sabihin gusto ko lamang malaman ang totoo. Mukha siyang galit dahil sa aking ginawa. Pero maya-maya ay mumiti siya. Sige halika muna tayo saglit sa loob ng bahay. May kailangan tayong pag-usapan, anyaya niya sa akin. Napatingin ako kay Waldo na tulog pa rin. Bunsod ng kalasingan. Pero sumunod na rin ako kay Javier papunta sa kanilang tahanan. Nang makapasok kami sa loob ay dumiretso si Javier sa kusina. Inalok niya ako ng tubig at umupo kami sa lamesa para makapag-usap. Alam mo ninyo, hindi na dapat kita sisisihin pa. Ginawa mo lang naman ang nararapat bilang proteksyon sa inyong dalawa ni Waldo, sabi ni Javier. Pero sana naintindihan mo rin na hindi lahat ng tao rito ay masama. Marami ring mabubuting pamilya sa amin maliban lang talaga sa ilan. Tumango ako bilang pagpayag. Pasensya na talaga kung nagkamali man ako ng akala. Natatakot lang talaga kami dahil sa mga narinig namin tungkol dito. Umiti si Javier sabay sabi na wala yun. At least alam kong ligtas kayo. Pero sa susunod kung bibisita ulit kayo rito, sabihan niyo lang ako ha para masiguro ko na kayo ay aalagaan ng mabuti. Salamat Javier. Hindi namin makakalimutan ang ginawa mo, tugon ko. Sandali kaming nanahimik hanggang sa muling magsalita si Javier. Alam mo nung una nagulat din ako nang malaman kung naniniwala pala kayo sa mga aswang, kwento niya. Akala ko noon ay isa lang silang katang-isip. Pero noong tumanda na ako at nakita ko na mismo ang kanilang mga gawi, napatunayan ko na totoo nga sila. Talaga, Javier, gulat kong tanong. Kaya pala alam mo agad kanina na may nilagay ako sa alak mo. Paano mo na lamang nagbago ang lasa? Ngumiti ulit si Javier. Subalit ngayon ay mailungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, matagal ko nang alam ang sikreto ng aking pamilya. Lalo na ang aking tiyahin. Sila ang gumawa ng mga pagkain yan kanina para sa kaarawan ng kapatid ko. Napalunok ako nang marinig ko yon. Kaya pala ganoon na lamang ang reaksyon ni Javier sa nangyari. Kaya pala alam mo kaagad kanina na mayroon kaming nilagay sa pagkain nyo, wika ko. Pasensya na talaga kung nagalit ka Javier. Yumiling si Javier. Wala yon. Ginawa mo lang naman kung ano ang tama para maprotektahan ang sarili nyo at tama ka ng pagsusuri na gawa sa masamang paraan ang mga handa namin.
Maya-maya ay bumalik si Javier sa kusina upang tingnan ang kalagayan ng aming mga kasama sa labas. Samantalang ako ay nanatiling nakaupo, nag-iisip at namumuo ang damdamin. Kaya pala ganoon na lamang ang pagtanggap sa amin ni Javier. Alam na pala niya ang totoo tungkol sa kanyang pamilya, ngunit wala siyang magawa, ang kanyang mukha ay parang may mga galos na hindi nakikita, mga galos na mga gabi na naririnig niya ang mga ungol mula sa silid ng kanyang tiyahin. Pagbalik ni Javier ay muling umupo siya sa harap ko. Ninyo, kung gusto mo at ni Waldo, maaari na kayong umuwi. Delikado na kayo rito. Lalo't gabi na. Pasensya na kung hindi ko man lang kayo naprotektahan ng husto, wika niya. Salamat Javier. Sa totoo lang kinabahan na rin kami ni Waldo eh. Mas mainam nga siguro kung makauwi na kami, tugon ko. Tumayo kami at lumabas ng bahay patungo sa pagkainan kung saan tulog pa rin si Waldo. Ginising ko siya at muling nagpasalamat kami kay Javier bago kami umalis. Habang naglalakad pa uwi, naisip ko sa aking sarili sana ay makalabas din si Javier sa ganitong buhay balang araw. Ang mga bundok sa likod namin ay parang mga mata na sumusunod, naghihintay ng pagkakamali sa aming paglalakad. Nang makauwi na kami ni Waldo ay sinalubong agad kami ng aking mga magulang. Halatang nag-aalala sila sa aming dalawa. Ninyo, Waldo, buti nakauwi na kayo. Kamusta ang biyahe nyo? May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong sa amin ni nanay. Okay lang po kami nanay. Walang nangyaring masama, tugon ko upang hindi sila mag-alala. Subalit sa aking isipan ay iba dahil marami nga kaming napagdaanan ni Waldo doon. Salamat po sa pagpayag nyo na makasama ko si Ninyo. Iningatan ko po siya, dagdag pa ni Waldo. Waldo, mukhang pagod na pagod kayo. Gusto niyo bang kumain muna ng hapunan, alok sa amin ni tatay? Sige po, salamat. Masayang tugon namin. Talaga kasing nagugutom na rin kami dahil buong magdamag na walang laman ang aming sikmura. Habang kumakain ay nilapitan ako ni nanay. Anak, pasensya na kung pinayagan ka namin ni tatay na pumunta doon. Alam kong delikado pero naisip namin na matuto ka ring makisalamuha sa iba, wika niya. Opo, inay. Naintindihan ko po kayo. Salamat din po pala kasi pinayuhan nyo kami na magdala ng kalamansi. Sobrang laki po ng naitulong noon para maprotektahan namin ang aming sarili, tugon ko kay inay. Napangiti naman si inay nang marinig niya yon. Buti naman at nakinig ka sa payo namin. At higit sa lahat anak, salamat din at ligtas kayong nakauwi. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na si Waldo na uwi na rin siya sa kanila. Nagpasalamat ulit siya sa aming pamilya bago siya umalis. Samantalala, pumwesto ako sa aming sala kasama sina nanay at tatay. Alam kong curious sila sa nangyari. Kaya ikinuwento ko ang lahat mula nang makarating kami doon hanggang sa biglang pag-alis dahil sa panganib. Ay salamat at nakauwi kayo ng buong buo at ligtas, wika ni tatay nang matapos akong magsalita. Delikado talaga doon kung saan maraming pamilyang aswang. Opo. Malaki po ang utang na loob namin kay Javier dahil tinulungan niya kaming makaalis doon ng ligtas, dagdag ko pa. Napaisip bigla si nanay. Si Javier. Kapamilya niyo ba yung mga aswang? Agad naman akong tumango sa tanong ni nanay. Opo, sila nga. Pero mabuti po si Javier kasi alam niyang delikado kami doon. Kaya pinapauwi niya kami para maiwasan ang masamang mangyari sa amin. Napakabuti naman ni Javier kung ganoon, komento ni tatay. Mukhang mabuting binata siya, kahit may ganong kamag-anak siya. Tama po kayo dyan, tay, pahayag ko. Sana po ay makaalis na rin siya sa pamumuhay na iyon balang araw. Maya-maya pa nagdesisyon kaming pumunta sa simbahan kinabukasan upang magpasalamat sa poong may kapal sa aming ligtas na pag-uwi. Habang naghahanda na kaming matulog, hindi pa rin maalis sa aking isipan ang mga pangyayari sa baryo nila Javier. Subalit sa kabila ng lahat, natutunan ko ang napakahalagang aral na huwag agad husgahan ang isang tao batay lamang sa kanyang pinagmulan. Sudet ng isang halimbawa ng isang mabuting tao, kahit marami siyang kamag-anak na masasamang nilalang. Kinabukasan, tama nga ang sinabi namin ng aking mga magulang na pupunta kaming mag-anak sa simbahan upang magpasalamat. Masaya akong nakasama sila sa pagdalo ng misa. Habang nakikinig ng sermon ng pari, paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili na sobrang swerte ko sa buhay dahil ligtas kaming nakauwi mula sa mapanganib na biyahe.
Pagkatapos ng misa ay dumiretso kami sa sementeryo malapit sa simbahan. Gusto kong bisitahin ang puntod ng aking lolo na namatay noong nakaraang taon lamang. Nang makarating doon, nag-alay kami ng bulaklak at nagdasal para sa kanyang kaluluwa. Habang nakatayo doon, biglang may tumawag sa pangalan ko. "Ninyo, kamusta?" bati sa akin ng isang pamilyar na boses. Napalingon ako at nakitang papalapit si Waldo kasama ang kanyang mga magulang. Kumuha din sila ng mga bulaklak upang ipagdasal ang kaluluwa ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. "Kumusta kayo? Buti nakauwi kayo ng ligtas kahapon," bati sa amin ni Aling Linda ang ina ni Waldo. "Opo. Salamat po. Swerte naming nakauwi ng buong buo," tugon ko. "Ingat lagi ha. Delikado talaga ang mga lugar na maraming aswang," dugtong nababala ni Mang Joey ang ama ni Waldo. Pagkatapos magdasal ay sabay-sabay kaming nagtungo sa labas ng sementeryo. Napagdesisyonan naming sabay na ring kumain ng agahan sa bayan. Habang kumakain, ikinuwento ulit namin ang nangyari kay Waldo. Halos magkasing reaksyon sila ng aking mga magulang. Nag-aalala pero nagpapasalamat din na ligtas kaming nakauwi. "Nakakatakot naman pala talaga doon wika ni Aling Linda. "Mabuti na lang at may mabuting Samaritano kayong nakasama." "Opo. Si Javier po," sagot ko. Kahit kamag-anak siya ng mga aswang, tinulungan pa rin niya kaming makaalis doon ng ligtas. "Mabuti naman kung ganoon. Maswerte kayo at nakilala niyo siya. Hindi lahat ng tao katulad niya," komento naman ni Mang Joy. Tama nga naman ang sinasabi ng magulang ni Waldo. Napakaswerte naming nakasama namin si Javier, na kahit ano pa man ang pinagmulan ay tinuring niya kaming mga bisita bilang kanyang pananagutan. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi kami nakauwi ng buo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na kami sa mag-anak ni Waldo. Sabay naming tinahak ang daan pauwi patungo sa aming baryo. Habang naglalakad, maraming bagay ang tumatakbo sa aking isipan. Noon akala ko'y purong masasamang nilalang ang matatagpuan ko sa biyaheng iyon patungo sa hindi pamilyar na lugar. Subalit hindi pala ganoon kasimpleng hatol ang dapat gawin. May mabubuting tao, may masasamang tao. Minsan nasa pagitan lang ang ilan tulad ni Javier. Inako ang kanyang pinagmulan ngunit nagpa siya pa ring tumulong sa amin. Sa experience kong ito, lalo kong ang natutunang huwag maging mapanghusga. Ang tanging nararapat ay alamin ang buong kwento ng isang tao at hindi batayan ang pagtingin dito sa kung ano ang kanyang kinabibilangang pamilya o lipunan. Hanggang dito na lamang ang kwento ng pamilya ni Ramon at ng karanasan ni Nino, mga salaysay na nag-ugnay ng mga mundo ng tao at aswang, na nagpapaalala na ang tunay na kinatatakutan ay hindi ang mga nilalang sa dilim, kundi ang mga sumpa na nananatili sa dugo.